sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hindi lahat ng mukhang mabait ay mabuti ang maidudulot sa iyo. May ibang nagkukubli lamang sa maamong mukha para itago ang tunay nilang pakay mula sa simula. Sila yung klase ng tao na nakakatakot makasama dahil habang napapalagay ang loob mo sa kanila, unti-unti ka namang nahuhulog sa patibong nila. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Arian. 30 anyos nang mangyari ang kwento. Whether po sa Maynila ang napangasawa kong si Allen. Nakapagpatayo kami noon ng maliit lang na bahay na para lamang sa aming mag-asawa. Pero kalaunan ay nakasama ko na rin yung bunsong kapatid ko sa bahay namin. Nakiusap siya kung pwede raw siyang makituloy sa amin para malapit siya sa pinapasukan niyang trabaho. Bagamat liblib yung tinitirhan namin, ay wala pang 15 minutes ang biyahe papunta sa bayan. Hindi rin po ganon kahirap ang transportasyon dahil may mga tricycle naman po sa amin. Pumayag ang asawa ko na doon na muna sa bahay namin si Will para may nakakasama ako sa bahay tuwing gabi. Sa umaga naman ay madalas akong pinupuntahan ng kapitbahay naming agad kong nakasundo na si Rita. Yung tinitirhan nga po pala namin, Papa Dudut, noon ay yung tinatawag na dead spot dahil wala po talagang nasasagap na signal. Kaya ang naging libangan ko lang noon sa amin ay ang pagbabasa ng libro, pangganganchilyo at pagkatanim sa paligid namin. May radyo din kami at gustuhin ko man na magkaroon kami ng TV ay hindi rin naman yon magagamit. Dahil nakapagpundar ng motor ang asawa ko, ipinagamit muna namin yon kay Will sa pagpasok sa trabaho para hindi na siya mamasahe. Kadalasan din kasi ay siya ang nauutusan kong mamili sa bayan. Minsan naman ay nagpapasama ako sa kanya. Papa Dudut, wala pa po kaming anak noon ni Allen, kaya wala po akong masyadong inaasikaso. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakaranas ako ng mga sintomas ng pagbubuntis. Buwanan lang kung umuwi ang asawa ko, pero aminado naman akong palaging may nangyayari sa amin kapag nandun siya sa bahay. Kaya hindi na rin po ako nagtaka kung bakit nakakaranas ako ng mga sintomas. Madalas akong mahilo at nagsusuka din. Hindi ko pa sinasabi kay Will ang tungkol doon, pero kahit siya mismo ay may napansin na sa akin. Ate, ang aga mo namang kumain ng mangga. Puna sa akin ni Will nang makita niyang imbis na tinapay ay mangga ang inaalmusal ko. Nagpabili pa ako sa kanya ng alamang para doon. Ang sarap-sarap kaya nito. Buti na lang at may nabili kang alamang sa may talipapa kahapon. Saan naman galing yung mangga mo, ate? Wala naman tayong tanim dito sabi pa ni Will. Pinaliwanag ko naman sa kanya na bigay lamang yon ang kapitbahay naming si Rita na dumayo pa sa kabilang barangay para manghingi ng mangga sa kakilala roon. Napailing na lamang noon si Will sa isinagot ko sa kanya. May hinala na ako noon na baka nga nagdadalang tao na ako. Pero hindi pa ako
gumagamit ng pregnancy test kit. Will, anong oras ka makakauwi mamaya? Mag-aalas 6 ate. Medyo nagalangan pa ako noon sa ipapabili ko sa kanya. Binata kasi si Will, kaya baka mahiya siya. Baka isipin ng makakarinig sa kanya ay masyado pa siyang bata tignan pero nakabuntis na agad. Pero papadudot sa halip na tumanggi siya ay na-excite pa siya nang sabihin kong posibleng buntis ako. Huwag kang mag-alala ate, hindi ko kakalimutan na bilhan ka ng PT. Natatawa akong napatitig sa kanya. Sigurado ka ba baka mapagkamalang kang nakabuntis niyan? Pero tinawanan lang yon ng kapatid ko. Kinabukasan lang papadudot ay nakumpirma ko ang aking pagbubuntis. Tuwang-tuwa si Allen at ganoon din naman si Will dahil magkakaroon na siya ng pamangkin. Hindi pa man lang ako nakakapunta ng doktor ay marami na silang ipinagbabawal sa akin. Kaya naman nagbubuhay reyna ako sa bahay kapag nandun silang dalawa. Halos wala na kasi akong ginagawa. Hindi naman masela ng pagbubuntis ko kaya nagagawa ko pa rin ang mga dating gawain sa bahay pati na rin ang pagtatanim sa likod ng bahay namin. Kaya nga lang pinag-iingat pa rin ako ng asawa ko. Kung noong una ay buwanan lang siyang umuuwi. Nang malaman niyang buntis ako ay 2 beses na siya kung umuwi sa isang buwan. Makalipas ang 3 buwan ay bahagya ng halata ang umbok sa tiyan ko. Lahat naman ng pangangailangan ko ay naibibigay ni Allen. Hindi pa man nakakapanganak ay unti-unti na kaming namimili ng mga gamit na pambata. Nag-iipon na rin siya ng pera sa bangko para sa aking panganganak at sa iba pang mga gastusin. Bilib talaga ako sa iyo, bayaw. Alam mo kapag nag-asawa na ako, ikaw talaga yung tutularan ko. Napakaswerte naman itong tupaking kong ate sa iyo. Pabiro kong pinandilatan si Will sa mga sinabi niya. Basta ikaw sipagan mo lang dyan sa trabaho mo at mag-ipon ka. Huwag ka nang masyadong gumastos dito sa bahay dahil hindi ka naman obligado. Kung tutuusin nga ay malaki na ang pasasalamat ko sa iyo. Dahil may kasama itong si Arian. Mahirap kong maiiwan siya rito ng mag-isa. Lalo na ngayong buntis na siya. Tinapik-tapik pa niya ang balikat ni Will. Malit na bagay lang yun Kuya Allen. Kapatid ko naman si ate. Sino pa ba naman ang magtutulungan kung di tayo-tayo lang? Napangiti ang asawa ko kay Will. Bilang pambawi ay inaya na lamang niya itong mag-inom kahit 2 bote lang ng alak. Kinabukasan papadudot ay nakatanggap ako ng imbitasyon sa isang binyagan. Inimbita ako ng kaibigan ko noong high school na hanggang sa panahon na yon ay kilalang kilala pa rin ako. Nagkita kasi kami sa bayan habang namimili ako ng gulay sa palengke. Hindi ko akalain na nasa magkatabing barangay lang pala kami. Nabitin ako sa kwentuhan namin dahil nagmamadali siya noon. Pero inimbita niya ako sa binyag ng anak niya. Siya na raw mismo ang susundo sa akin para hindi na ako mahirapang hanapin kung saan ang bahay nila. Pinag-usapan na lang namin kung anong oras at kung saan kami magkikita. Dahil hindi rin namin makontak ang isa't isa. Sakto naman noon na nasa bahay pa si Allen, kaya nasabi ko sa kanya ang tungkol doon. Sigurado ka ba talaga na gusto mong pumunta? Nagtataka ako noon dahil parang nag-aalangan si Allen na dumalo kami sa binyagan. Oo naman, hindi kasi kami masyadong nakapag-usap ni Kayla, kaya gusto ko ring makumusta siya. Isa pa ay binyag ng anak niya. Hindi na nga ako nakabili ng panregalo tapos hindi pa ako pupunta. Baka sumama ang loob sa akin ni Kayla. Ang sabi sa akin ng asawa ko para makumbinsi siya na samahan ako. Napabuntong hininga na lamang siya noon at wala ring nagawa kundi ang pumayag sa gusto kong mangyari. Sa pagpunta namin sa kabilang barangay noon ko lamang napagtanto na mas liblib pala yon.
Mabuti na lang at sinundo kami ni Kyla sa kanto pa lamang. Dumating kami sa tamang oras at ganoon din naman siya, kaya hindi kami nagkaroon ng aberya. Hindi ba kami masyadong nakakaabala sa iyo, Kyla? Nag-aasikaso ka pa ng handa ninyo pero heto ka't naabala pa sa pagsundo sa amin ng asawa ko. Ngumiti lamang siya sa akin at sinabing ayos lang daw yon. Sakay kami noon, Papa Dudut, ng isang tricycle. Lubak-lubak din ang kalsada papunta sa kanila at may parte pa na may kalakihan talaga yung mga nadadaanang bato-bato. Kaya may pagkakataong napapaangat na kami sa kinakaupuan. Doon naman nag-alala si Allen. Pangit pala ng daan dito, baka masyado ka matagtag sa biyahe. Huwag kang mag-alala, ayos lang naman ako. Hindi naman sumasakit ang tiyan ko, saka komportable naman tong pwesto ko. Nagsinungaling na lamang ako noon, Papa Dudut, para hindi na masyado pang mag-alala si Allen. Kahit na hindi naman ganong kalayo ang pinuntahan namin ay ramdam na ramdam ko na ang pagod ng makarating sa bahay ni Kyla dahil sa pangit ang dinaanan namin. Hindi na lamang ako nagreklamo dahil nahihiya rin ako noon sa kanya. Naku, pasensya na kayo ha kung masyadong lubak-lubak yung daan papunta dito sa amin. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin napapaayos. Paghingi ni Kyla ng dispensa sa pinagdaanan namin sa pagpunta roon. Bakas na rin kasi sa mukha ko na nahirapan talaga ako sa biyaheng yon, lalo na't may laman na ang aking tiyan. Huwag mo na kaming alalahanin, isipin mo yung binyag ng anak mo. Ang dami niyong bisita oh. Papa Dudut, idinaan ko na lamang sa ngiti ang nangyari dahil ayoko rin namang makadagdag pa kami sa stress ni Kyla. Asikasong asikaso naman niya kami. Hindi kami nagutom at hindi rin kami na out of place dahil kahit ang mga kaanak niya ay napaka-friendly. Hanggang sa may isang bisita sila na dumating. Hindi yun agad napansin ni Kyla dahil abala pa sa pag-aasikaso ng ibang bisita. Pero dahil nakatingin ako noon sa may tarangkahan nila ay kaagad na nakaagaw pansin sa akin yung matandang lalaki na dumating. Nakasuot yun ng damit na pang saka. May suot ding sombrero kaya hindi ganong makita ang mukha niya. Balot naman ang mga braso niya dahil sa makapal na long sleeve na suot niya. Siniko ko si Allen sa kanginuso yung matanda. Bigla kasing nagiba ang pakiramdam ko at hindi ko maintindihan kung bakit ganon ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Mahal, bakit? Nagtatakang tanong sa akin ni Allen. Yung matanda kasi doon. Kanina pang nakatingin sa akin. Tingnan mo hanggang ngayon, hindi pa rin siya natitinag. Manyak ata yan eh, sabi ko sa asawa ko. Medyo kinabahan na kasi ako noon. Sa klase ng tingin ng matanda ay halos hubaran na niya ako. Lalo akong hindi napalagay nung nakita ko yon na dinilaan ang pang-ibabang labi na parabang takam na takam siya sa nakikita niya. Kumapit ako sa braso ni Allen at pilit na umiiwas ng tingin. Sinubukan kong abalahin ang sarili ko sa pakikipag-usap sa mga bisita. Paglingon ko sa kinakatayuan ng matanda ay wala na siya doon, kaya nakahinga ako ng maluwag. Hindi na kami masyado nagtagal sa binyagan dahil mahirap kung aabutin kami ng gabi sa daanan. Kaya naman 2:00 pa lamang ng hapon ay nagpaalam na ako kay Kyla. Salamat sa pagpunta mo ha. Alam kong mahirap para sa iyo na magbiyahe kasi buntis ka, pero pumunta ka pa rin. Sabi ni Kyla na hindi matapos-tapos ang pasasalamat sa pagdating namin. Pinagdala niya pa kami ng ilang putahe bago umuwi. Papa Dudut, noong palabas na kami ng tarangkahan, nagulat po ako noon nang makita yung matanda na nakatayo. Ilang hakbang lang ang layo sa amin. Humigpit ang kapit ko sa braso ni Allen nang mapagtantong nakatitig pa rin yun sa akin. Mahal, nakatingin pa rin sa akin yung matanda. Nakakatakot siya. Bulong ko noon kay Allen. Nagalit na siya ng mga sandaling yon at gusto nang sugurin yung matanda para kumprontahin. Pero pinigilan ko siya. Baka kasi magkagulo at makaagaw pansin pa kami sa mga bisita ni Kyla.
Ang sabi ko na lang sa kanya ay umuwi na lamang kami dahil hindi naman kami susunda noong matanda. Papa Dudut, kahit noong nakauwi na kami ay hindi mabura-bura sa isipan ko kung paano ako tignan ng matandang lalaki. Hindi ako sigurado pero yung tingin na yon ay mukhang wala talagang gagawing mabuti. Mabuti na lamang at kasama ko si Allen, kahit paano ay nakampante ako, Papa Dudut. Kaya lang nang kinailangan na ni Allen na bumalik sa Maynila para sa trabaho niya ay naiwan na naman ako mag-isa sa bahay. Tuwing gabi lamang akong magkaroon ng kasama sa pag-uwi ng kapatid ko. Hapon na noon naglalakad-lakad ako sa labas ng bahay para hindi ako masanay na laging nakaupo. Nang may mapansin ako sa labas ng bakura namin. Napakunot ang noo ko, Papa Dudut, nang mapansin ang isang plastic na nakalapag doon. Lumapit ako para tignan kung ano yon. Habang papalapit ako ng papalapit ay mas lalong tumindi ang kuryosidad ko kung ano yon. Nang damputin ko yung plastic ay kaagad rin akong nakabitaw dito nang makitang tumulo ang pulang likido mula roon. Kahit na hindi ko amuyin ay natitiyak ako na dugo yon. Halos maduwal ako noon sa sobrang lansa ng amoy noon, Papa Dudut. Maya-maya pa'y napalingon ako sa paligid nang makarinig ako ng kaluskos. Papa Dudut, nagulat ako noon nang makita yung matandang lalaki na nakatayo ilang hakbang lang ang layo sa bakura namin. Pamilyar siya sa akin at hindi ko makakalimutan ang kanyang muka. Yon yung matandang nakita ko sa binyag ng anak ni Kyla. Kung paano niya ako titigan noong una ko siyang makita, ay ganun pa rin niya akong tingnan ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Sa takot ko ay kaagad akong dumiretso sa bahay at nagsarado ng pintuan. Hindi ako lumabas at hindi rin ako nagtangkang sumilip sa bintana. Tahimik na lang akong nagdasal noon na sana'y umalis na yung matanda. Nakahinga lamang ako ng maluwag nang sa wakas ay dumating na ang kapatid kong si Will. Ate, ano nangyari sa iyo? Para ka namang nakakita ng multo, sabi sa akin ni Will nang mahalata niya ang pagkagulat ko nang bumukas ang pinto. May nakita ka bang tao sa labas pagdating mo kanina? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Umiling naman sa akin si Will. Wala naman daw tao roon at wala rin siyang nakasalubong na kahit na sino. Pero nang tanungin ko kung nakita niya yung plastic sa may bakuran, nalaman kong naroroon pa yon. Nang ikwento ko sa kanyang nangyari, kagad siyang lumabas, dala ang dibaterya naming flashlight. Medyo madilim na kasi noon, Papa Dudut. Gusto kong makita kung anong laman nitong plastic. Siguradong yung matandang yon ang nag-iwan nito rito. Sabi ni Will habang ginagalaw ng paa niya yung plastic. Dahilan para sumingaw ang malansang amoy ng kung anumang laman noon. At nang mabuksan niya yon ni Will, Papa Dudut ay tumambad sa amin ang katawan ng isang patay na kuting. Wakwak ang tiyan ng kawawang hayop at putol na rin ang ulo nito. Sa takot ko ay napaiyak na lamang ako ng mga sandaling yon. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit ako dadalhan ng ganun sa bahay. Wala rin akong nakasamaan ng loob para gawin yun sa akin. Naku, wala nang ibang mangiiwan yan dito kundi yung matandang sinasabi mo, ate. Hindi na ako nakapagsalita pa noon dahil damang ko pa rin ang takot at pakiramdam ko nga kasi ay nagpapahiwatig yon na may masamang mangyayari. Dahil matagal pa ang uwi ng asawa kong si Allen ay napilitan si Will na samahan na lamang muna ako sa bahay. Pero nung hindi na siya pwedeng lumiban sa kanyang trabaho ay binalik ko na siya. At sinabing ayos na ako sa bahay ng mag-isa. Hindi na rin naman noon nagpakita uli yung matanda. Pero para makasigurado ay madalas akong tumatambay sa pinakamalapit naming kapitbahay at nagpapasundo na lamang ako sa kapatid ko tuwing umuwi siya. Hanggang isang gabi ay hindi ko akalain. Nakakailanganin pala ni Will na mag-overtime sa trabaho. Dahil kailangan ko nang magluto ng aming hapunan ay napilitan na akong umuwi kahit na wala pa akong kasama sa bahay. Nag-alangan pa nga noon yung kapitbahay namin dahil medyo dumidilim na nga rin ng mga oras na yon. Pero wala na akong magagawa kundi ang umuwi na kahit na wala pa akong kasama. Papa Dudut, hindi ko may paliwanag noon ang kabang nararamdaman ko habang naglalakad pa uwi sa bahay.
Pakiramdam ko ay may sumusunod sa akin. Nagpalingalinga ako sa paligid pero wala naman akong nakitang tao doon. Medyo nakahinga na nga ako ng maluwag nang makapasok ako sa bakuran namin. Akala ko ay ligtas na ako roon, Papa Dudut, pero hindi pa pala dahil nang isarado ko ang tarangkahan namin ay biglang sumulpot sa harapan ko yung matandang lalaki. Anong ginagawa niyo rito? Bakit kayo pumasok sa bakuran namin? Tanong ko sa matanda. Takot na takot ako sa kanya, Papa Dudut, pero hindi pa rin siya nagsalita. Nakatitig lamang siya sa mukha ko at maya-maya lang ay buwaba ang tingin niya sa aking tiyan. Ang laki na ng tiyan mo, iha. Yun lamang ang tanging nasabi ng matanda. At nung pinagtangkaan niyang hawakan ang aking tiyan ay dali-dali akong pumasok ng bahay namin. Sinarado ko kaagad ang pintuan at akala ko kapag ginawa ko yon ay makakahalata na yung matanda na hindi ko gustong naroon siya at aalis na rin siya kaagad. Pero nang sumilip ako sa siwang ng nakasarado naming bintana, kitang-kita ko kung paano siya mabilis na naglalakad papalapit sa pinto. Paulit-ulit siyang kumakatok at habang tumatagal ay palakas yun ng palakas. Nanginig ako noon sa takot at gusto kong sumigaw pero batid ko rin naman na hindi ako basta-basta maririnig ng kapitbahay namin. Sumuksok na lamang ako noon sa isang sulok habang hawak ang itak na tanging proteksyon ko sa sarili ko ng mga sandaling yon. Mahaba-habang sandali na kinalampag nung matanda ang pinto ng bahay namin. Nabuhayan na lamang ako ng pag-asa nang marinig ko ang ugong ng motor na ginagamit ni Will. Huminto sa pagkatok yung matanda at nang sumilip ako sa may siwang ng bintana ay wala ng tao sa labas. Bigla na lamang nawala yung matanda. Takang-taka si Will kung bakit gano'n na lamang niya akong nadatnan sa bahay. At nang sinabi ko sa kanya yung tungkol sa matandang lalaki na pumasok na sa loob ng bakura namin ay galit na galit si Will. Halos hindi na siya matulog ng gabing yon dahil nagbantay siya sa akin. Maya't maya siyang lumalabas ng bahay para tignan kung naroon pa rin ang matanda. Kinabukasan ay hindi na muna pumasok sa trabaho si Will. Maghapon niya akong sinamahan sa bahay. Pero sinabi ko sa kanya na hindi naman pwedeng palagi na lamang ganon. Maapektuhan ang trabaho niya pero hindi rin naman siya mapalagay na maiwan akong mag-isa sa bahay. Wala na kaming ibang choice noon, Papa Dudut, kundi ang tumambay muna ako sa kapitbahay namin habang wala pa si Will. Nagkasundo na lamang kami na kahit na anong mangyari hindi ako uuwi sa bahay nang hindi pa siya dumarating. Pero kahit na naroon na ako sa kapitbahay namin, nang unti-unti nang dumidilim at wala pa rin si Will ay nagulat ako nang biglang sumakit ang aking tiyan habang nakatambay sa labas ng bahay. Arian, anong nangyayari sa iyo? Nag-aalalang tanong ng kapitbahay naming si Manang Tina. Medyo sumasakit po yung tiyan ko, Manang. Pumasok ka na muna sa bahay. Medyo dumidilim na rin kasi. Teka, Arian, kilala mo ba yung lalaking yun? Sinundan ko lang tingin ang tinutukoy ni Manang Tina. Papa Dudut, kinilabutan ako nang makitang nakatayo roon yung matandang lalaki at hindi na naman ako nilulubayan ang tingin. Pero ang mas malala ng mga sandaling yon, mas matalim pa ang mga titig niya na tila may gagawing masama sa akin. Hinila ko ni Manang Tina papasok ng bahay at agad na sinarado ang pinto nang makitang reaksyon ko. Sino ba yun? Sino ba yung umaaligid sa bahay ninyo? Nag-aalala niyang tanong. Hindi na ako nakapagsalita noon dahil sa matinding sakit ng tiyan, kaya tumango na lamang ako sa kanya. Duda ako sa matandang yon. Malakas ang kutob ko na aswang siya. At siya ang dahilan kaya sumasakit ang tiyan mo ngayon. Sabi pa ni Manang Tina, kung ilang araw na akong minamatyaga ng matandang yon ay imposible na raw na lubayan ako noon hanggat hindi yon nagtatagumpay sa gustong gawin sa akin. At yon ay ang makuha ang sanggol na nasa sinapupunan ko. Ramdam namin noon ang pag-alinsangan ng paligid. Umalingasaw din ang masangsang na amoy na hindi namin alam kung saan nanggagaling. Ilang sandali pa noon, Papa Dudut, ay lumabas yung asawa ni Manang Tina. Saktong paglabas ng asawa niya ay tumitig siya sa akin at sinabing may aswang daw sa labas. Papa Dudut, bigla po akong natigilan noon nang may mapansin sa boses ni Aling Tina.
Para kasing nag-iba yon. At nang titigan ko ang mga mata niya ay medyo namumula na rin. Ewan ko ba, pero noong hahawakan na niya ang tiyan ko ay bigla kong pinigilan ang kamay niya. At kahit hirap na hirap ako dahil sa sakit na nararamdaman ko na mga sandaling yun ay pinilit kong tumayo. Arian, bakit? Nagtataka niyang tanong. Pero baka sa mukha niya na hindi niya nagustuhan ang ginawa ko, Papa Dudut. Uuwi na po ako, Manang. Parating na po si Will. Kinakabahan kong sabi. Naku, delikado pa sa labas. Naroon ang aswang. Minamatsagang ka lang. Hihintayin kanyang lumabas, sigurado mapapahama ka. Doon ko na tuluyang napansin ang gaspang sa boses ni Manang Tina. Gigil na gigil din siyang makalapit habang nakatitig sa aking tiyan. Sa takot ko noon, Papa Dudut, ay naitulak ko siya at dali-dali akong lumabas ng bahay. Paglabas ko pa lang ng pintuan ay sumalubong na kaagad sa akin ang isang malaking aso na may itim na balahibo. Namumula pa ang mga mata nito at tumutulo ang likidong nagmumula sa bibig habang nakatitig sa akin. Para akong itinulos sa kinakatayuan ko at hindi agad nakakilos. Hindi ka na makakauwi, Arian. Dito ka na lang sa amin, sabi ni Manang Tina sa nakakakilabot na boses. Doon ako tuluyang nilukob ng takot, Papa Dudut. Nagpalingalinga ako sa paligid para humanap ng mahihinga ng tulong. Hanggang sa makita ko nga noon yung matandang laging nagmamatsyag sa amin. Napaluhan na lamang ako noon dahil pakiramdam ko ay wala na akong pag-asang makaligtas pa. Malinaw na sa akin noon na hindi ko rin mapagkakatiwalaan si Manang Tina dahil pareho lamang sila na may masamang balak sa akin. Ngunit maya-maya lang, Papa Dudut, laking gulat ko nang tumakbo papalapit sa akin yung matandang lalaki at mabilis akong hinablot papalayo kay Manang Tina. Isinuot sa akin ng matanda ang isang kwintas na may palawit na maliit na tela na hindi ko alam kung ano ang nasa loob. May nilabas din siyang maliit na bote at nang buksan niya yon ay umalingasaw ang matapang na amoy. Parang pinaghalo-halong herbal ang amoy noon, Papa Dudut. Laking gulat ko noon nang biglang umatras ang malaking asong nasa harapan namin at maging si Manang Tina ay hindi na nagtangka pang lumabas ng bahay nila. Mali ka ng taong pinagkakatiwalaan, Iha, sabi sa akin ng matanda. Papa Dudut, doon lang nag-sink in sa akin na ang matandang pinag-iisipan ko ng masama at pinaghihinalaang may gagawing masama sa akin ay siya palang magliligtas sa akin sa kapahamakan. Dahil ang tunay na may masamang motibo ay yung mga taong akala ko ay nagmamalasakit lang sa akin. Ang malala pa roon ay ako pa mismo ang naglapit ng sarili ko sa kanila. Papa Dudut, laking pasasalamat ko sa matandang nagligtas sa akin at hindi siya nagpakilala. Pero nagiwan siya ng mga bagay na pwede kong maging proteksyon. Hindi lang sa aswang kundi sa iba pang mga elemento na maaaring makagambala sa akin. Umalis na rin siya ng gabing yon matapos dumating ng kapatid kong si Will. Nagpa-check up ako kinabukasan at nakumpirmang maayos naman ang lagay ng sanggol sa sinapupunan ko. Sinabi ko rin kay Allen yung nangyari dahil doon ay nagpa siya na lamang sila na ibenta yung bahay at lupa namin kahit na wala na roon yung kapitbahay naming si Manang Tina. Bigla na lamang silang nawala matapos ng mga nangyari. Siguro ay natakot sila na balikan sila sa ginawa nila sa akin. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay lumipat na kami sa ibang probinsya dahil may nahanap ng bagong trabaho ang asawa ko. Malalaki na rin ang mga anak namin ngayon. Si Will naman ay meron na rin kinakasama. Hindi na naulit ang ganong karanasan namin pero hanggang ngayon, malinaw pa rin sa alaala ko ang lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyo and God bless. Lubos na gumagalang, Arian. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento, Arian. Tunay nga na hindi natin maaaring ibase sa panlabas na kaanyuan ng isang tao ang pagtitiwala. Minsan kasi, kung sino pa yung sa tingin natin ay katiwa-tiwala, sila pa mismo yung may masamang pakay. Mapakaibigan man o kapitbahay, mahalagang kilalanin muna natin ng mabuti ang mga taong ating nakakasalamuha bago ibigay ang ating tiwala. Sana po ay magsilbing aral po ito sa lahat na marami pang tulad ni Manang Tina
Totoo nga na looks can be deceiving at may mga tulad din naman ng matandang tumulong sa ating sender. Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng isang tao base lamang sa panlabas na anyo. Kaya matuto sana tayong maging maunawain at huwag agad manghusga at pairalin ang malasakit sa kapwa. Walang bayad po yun ha, pero malaki ang epekto at balik nito sa isang tao kaya kahit anong sitwasyon ay piliin nating maging mabuti kaysa maging tamang hinala. Nga pala, ini-invite ko po kayong lahat na suportahan din ang isa pa naming channel, ang Kaistorya Channel. Ito po ay mapapakinggan sa YouTube at ganon din sa Spotify. I-type nyo lang po ang Kaistorya Horror. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.